kahit anong revolution natin, 10 lang talaga. Paggabi yan ha, pag ginagamit niya sa gabi. Sa araw, yan, walang mga distraction sa araw, walang ilaw. Nagdo 12. Yun, so umaandar naman siya. Paano kung gabi? Bago po yung battery, pero naglolobat pa rin. No, mayroon naman pong charging, pero panoorin nyo po kung ano po yung charging na sinasabi ko dito. Ayan, at bigla na lang namatay yung motor ng ating katropa kagabi. Bakit kaya? Well, alamin natin yan sa video na ito. Tara! So full throttle na siya pero ayaw umakyat sa 13. Hanggang 12 lang. 12-17 no? 0.7. Yun. So siguro naman alam nyo na kung anong problema ng motor na to. Hirap to mag-start. Oh. Oh. Nag-drop yung kuryente. Yun oh. So, para mapastart natin, dapat man lang mayroon pong 12.6 or 12.8 yung voltahe natin para makagamit po tayo ng starter. Pero dito, mapansin natin, 11.8. So, ang naging problema pa nito, tinulak nila ito kagabi, namalya, tapos hindi umandar. Nung unang gamit, goods pa kasi bago yung spark plug. Ito yung spark plug o bago. Bali pangalawang palit na to, tapos kinabitan na ulit namin ng another spark plug na bago kasi ito parang hindi lang parang may problema talaga, naapektuhan dahil nga po nagsushort po yung kuryente. So yun po yung naging epekto sa motor ng ating tropa. So ngayon yung papalitan natin dito, may salarin nito, ito ang kanyang regulator. Ayan, magpapalit tayo. So, kung ikaw naman ay may mga accessories, gaya nito, mayroon po siyang driving light. Ayan, mayroon pa siyang horn. You know. So, try natin patunogin. So, tumutunog siya, no? Buksan natin lahat. Yan o, kumukurap po. So, kumukurap na yung ilaw. Yan, dami niya kasing accessories mga idol oh. Tapos LED light pa. Yung may fan. Dari natin. Yan oh. Mayroon siyang hagok. Ayan, ang nangyayari pag ginagamit niya sa gabi, 10 lang po yung ano. Ayan oh. 10 lang po yung metro. Nakabukas lahat ng ilaw. Ngayon magbubusina pa tayo. Babagsak pa. Yun o, kahit anong revolution natin, 10 lang talaga. Paggabi yan ha, pag ginagamit niya sa gabi. Sa araw, yan, walang mga distraction sa araw, walang ilaw. Nagdo 12. Yun, so umaandar naman siya. Paano kung gabi? So doon siya nagkakaproblema kasi ginamit nila ito gabi, hindi na po umandar. Ayun, okay, so yun, ayusin natin pag ganyan yung sitwasyon. Yan na yun mga idol, wala na patumpik-tumpik pa. Ayan, mag-full wave tayo. Tayo full wave regulator. So ito po yung kanyang original na nakakabit sa kanyang regulator. Yan, 4 wire po siya. May green, yung negative, yellow, galing sa stator, tapos white siya oh. Yan. Pero yung galing kanyang stator, dalawa pong kulay yellow. Kung nakikita nyo yun, yung linya na yan na wire oh, mayroon po siyang dalawang yellow dyan. Ibig sabihin yan, pag may dalawang yellow na galing stator, ay naka full wave na yan. Okay, so full wave yung stator, kaya palitan din natin ng full wave na regulator para match na match, no? Swak na swak. Oh, mainit oh. So ang gagawin lang naman natin dyan, color coding. So ikakabit natin, yan, full wave na regulator, DC type, hindi siya AC ah. Hindi AC yung headlight. Ayan.
So battery operated po yung headlight ng regulator na ito, kasi yung isang regulator mapansin nyo mayroon siyang red na may guhit na white, yun po ay AC po yung connection ng headlight. So ito hindi siya AC. Okay, so sa regulator na ito makikita mo yung wire na yan. Actually marami tayong video nito mga idol, no? Kaya ang gagawin lang natin, color code lang naman natin sa kabila yan eh. Si green ikakabit natin dito sa green, si yellow sa yellow, si red doon sa red, tapos yung itong orange dito yan sa kanyang white, kasi white yun nandito eh. Ayun o, white o. Itong white yung po yung charging. Ayan, pero kahit magkabaliktaran po yan, ikabit nyo dito sa yellow at saka sa orange. Ayan dyan, kahit magkabaliktad si white, ilagay mo sa yellow, tapos si orange ilagay mo sa white. Ayun, so okay lang yun, no? Pero kung gusto mong sundan po yung linyahan nila talaga, si yellow sa yellow, si orange lagay mo sa white. Tapos itong black, ikakabit mo ito sa accessories wire. Mahalaga mapasukan ito ng positive para hindi po mag-overcharge. Okay, so ikabit na natin. Okay, so nasundan nyo ba? Comment down below kung may katanungan pa. Alright, kabit ko na. So ayun mga idol, na ilapat na po natin, na color code na po natin. Si green nilagay natin sa green, si yellow sa yellow, yung orange nilagay natin sa white, tapos yung red nilagay natin sa red, tapos yung importanteng black, no, na ikakabit natin, dapat may kabit natin sa accessories wire. Ito po yun mga idol, oh. Ito yung wiring regulator at ito po yung black, no. Nagdugtong tayo ng wire dito. Tapos dito po sa part na ito, sa mga ganitong klaseng makina or motor, o kahit anong motor, mahalaga na mapasukan talaga ng accessories. So maghanap tayo dito ng accessories wire. Accessories wire ng Rusi ay kulay black, color code. Ayan, so may nakita kagad natin yung kulay black. Ayan o. Okay, yan, so nakita natin yung kulay black na yan. Babalatan natin yan, ititatap natin to dito. Okay, tapos pag natap na natin, syempre babalutan na natin. Pero bago yun, iti-test light na una natin kung ito bang kulay black na ito ay may pumapasok ba ditong accessories wire, no? Pero sure mula ko na mayroon naman yan accessories wire, kasi ito yung supply papunta doon sa CDI, no, o sa likod, sa brake light, etc. Pero test light pa rin natin para sure ball tayo, para walang problema yung regulator. Okay, patay test light, mas balatan natin dyan. Okay, so nabalatan na po nabalatan na po natin yung regulator, yung accessories wire. Ano ba sinasabi ko? Okay, so on natin sa susi. Ay, umilaw na po neutral. So dapat iilaw din po ito, no, gamit yung ating test light. Yung isa naka body ground at yung isang dulo nating test light, ite-test natin dito. So dapat umilaw. Yun, umilaw. So ibig sabihin yung linya na ito goods, walang problema. Kaya kakabit natin dito yung ating black ng ating regulator. Ito yun, black to. Dagdugtong lang tayo ng wire. Okay, kabit ko na para masubukan natin. Yan, so okay na po, no, nakabit na po natin. Ayan, tapos ito okay na rin, na-fix na po natin ito, hindi ko na binalot. Yan, okay naman eh. Alright, so try na natin. Check na natin yung voltahe kanina, 11. Ayun, no, so ngayon 12.1. Paanda rin natin kung may magbabago. Kanina hanggang 12.4 lang, di ba? Ayaw nga mag 12.5. So ngayon may 12.1 yung battery. Yun, no, nag-tracy kagad, oh. 13.5. Yun, no, wala pa siyang idle. Okay, so revolution natin. So pumapalo po siya ng 13.6. So sagot dito. Medyo maluwag yata yung pagkakabit ng ating ano, kasi ano, mamatay, ginagalaw. Yun, so 13.4, 13.6, 13.7. So ngayon umakyat na po yung kanyang voltahe. Hindi kaya kanina 12 lang. So goods na yan, kumakarga na yan sa battery. Okay, so ngayon buksan natin lahat ng accessories. Kanina pagbukas lahat
bumabagsak sa 10. Bukas yung kanyang lead light, oh. Si driving light na rin. Ano? Yan. Pero 12. Nasa 12 po yung voltahe paggabi, no? Bumabagsak sa 11. Yan, goods pa naman yan mga idol. Wag lang bababa sa 10 kaya 9. Ano? Okay, sama si busina. Yun. Kanina bukas lahat ng ilaw 10, ngayon umakyat na siya. Alright, so patayin na natin. Yan, 13.9, no? Nag 13.9 po mga idol, oh. So yung kanyang reading goods na yan mga idol, no? Kumakarga na yan sa ating battery 13.9, no? Alright, so yun lang po mga idol. Yun lang po yung naisolusyon natin sa motor ng ating tropa. Yun, no? Buktok pa, oh. So ito po yung pinalitan natin, yung kanyang original na regulator. Nagpalit po tayo ng regulator po ng 5 wire. Alright, so dito na muna yung video natin mga tropa. Peace out muna, bye bye. Salamat po, ingat.